Paanong hindi tataas ang boses ko? Paulit-ulit ka kasi. Akala mo palaging kung saan lang ginagastos ang pera na bigay mo. Sige, kung ganyan ka pala, wag mo na lang akong paaralin. Gusto mo bukas wag na akong pumasok eh. Para sa ang ginagawa kong ito. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ayusin niyo kasi. Hindi niyo na nga maibigay sa akin ang mga luho ko, tapos kaunting sumbong lang ng Justin Bayot na yon, pagagalitan niyo na ako. Nakakawalang gana naman dito sa bahay na to. Buisit! Pangarap ng bawat magulang na maibigay ang mga bagay na gusto ng kanilang anak. Lalo na kung galing sila noon sa mahirap na pamilya. Lahat ay kaya nilang gawin para lamang maibigay sa kanilang anak ang buhay na hindi nila naranasan noon. Ngunit paano kung ang ganoong klase ng pagmamahal pa pala ang magdadala sa iyong anak sa ugaling hindi mo rin naman ginusto? Paano kung ang pagbibigay ng lahat ay hindi pala magiging sapat sa kanya? Maitatama pa nga ba ni Joanne ang pag-uugali ng kanyang anak kung sa huli ay ito rin ang gagawa ng dahilan para gantihan siya ng lupit na magbibigay pahirap sa kanilang buhay? Ano ba naman to, Ma? Ayoko nga sinabi ng ganyang ulam eh. Nakakadiri naman yung bagoong. Ang baho naman. Anong mabaho dyan, nak? Masarap yan. Subukan mo muna. Ako ang nagluto niyan kanina. Binigyan ko nga ang pinsan mo. Sarap na sarap siya. Paborito niya raw kasi ang ginisang bunga ng malunggay. Subukan mo na. Dati nga nung bata ka, yan laging request mo sa akin eh. No! Ayoko niyan! Paanong hindi yan magugustuhan ni Justin? Patay gutom yun. Mangangati ako dyan, Ma. Mamaya atakihin pa ako ng allergy ko. Kailan ka pa nagkaroon ng allergy sa ganyan? Akala ko pa naman matutuwa ka. Ang tagal ko na kasing hindi nakakapagluto niyan dahil busy rin ako sa trabaho ko. Sana naman kasi tinanong mo muna ako kung anong ulam ang gusto ko. Grilled yempo pa naman ang gusto ko. Tapos yung maayos na plating. Tapos tingnan niyo pa tong mga plato natin, oh. Nasaan na ba yung mga binili ko na magandang plato? Sa susunod ha, ayokong kumain sa ganito kapangit na plato. Wala tuloy ako maipost sa story ko. Nak, kakain ka lang. Bakit kailangan maganda patingnan? Hindi naman lahat ng gagawin o kakainin mo makikita ng mga tao. Kainin mo na yan. Wala na akong pambili niyang gusto mo. Ibinigay ko na sa iyo ang sahod ko para doon sa sinasabi mong project nyo. Nagbayad din ako ng bills. Pinitas ko na nga lang yung ulam natin eh. Ang mahalaga, may biyaya sa mesa. Sa halip na magreklamo ka, sana magpasalamat ka sa grasya. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganyan dahil marami pa ring nagugutom na mga bata. Hindi ko na problema kung nagugutom sila. Hindi ako kakain. Ayoko yan. Magutom na lang ako. Padabog na tumayo si Ria mula sa kinauupuan niya at tinalikuran ng ina na kumakain. Hindi niya ginalaw ang pagkain na hinain sa kanya. Nakatingin lamang ang kanyang ina habang papasok siya sa kanyang kwarto. Nag-iisang anak lamang si Ria at si Joanne na lamang ang tanging bumubuhay sa kanya. 2 taon na simula nang namatay ang asawa ni Joanne dahil sa sakit sa puso. Simula noon, hindi na siya naghanap pa ng iba dahil ang nais niya ay matuunan ng pansin ang kanyang nag-iisang anak. Palagi siyang abala sa trabaho, kaya bibihira lang din siyang magluto para sa kanyang anak. At sa pagkakataon na yon ay hindi man lang tinikman ni Ria. Masama man ang loob ni Joanne, hinayaan na lamang niya ang anak. May natitira pa siyang pera, kaya ibinili niya ito ng makakain dahil ayaw niyang malipasan ng gutom ang anak. Kinabukasan, maagang umalis si Joanne para pumasok sa trabaho, kaya nag-iwan siya ng almusal para sa kanyang anak. Ngunit umalis si Ria nang hindi yon ginagalaw. Pagpasok ng dalagita sa kanilang silid-aralan, napansin niya ang kanyang pinsan na tila ba patapos nang kumain. Dito ka kumain? Maaga ka bang pumasok? May practice kasi kami kanina, kaya hindi na ako nakapag-almusal sa bahay.
Ang sarap nga ng ulam ko eh. Luto ni mama mo kagabi. Ang sarap no? Galing talaga ni tita magluto. Hindi ko tinikman, hindi ako makain yan. Mamaya magka-allergy pa ako. Eksena mo, bakit ka naman naatakihin ng allergy? Ano ka, anak ng mayaman? Nakipagkaibigan ka lang kina Charlie, akala mo pati ikaw kabilang sa apo ng bilyonaryo. Huwag ka nga makialam. Malamang sarap na sarap ka dyan. Wala kang pambili ng pagkain eh. Aasa ka sa bigay-bigay lang. Hindi naman masarap yung ganyan. Alam mo, pinapasama mo lang ang loob ng mama mo. Kawawa naman siya. Pagod na nga sa trabaho niya tapos babaliwalain mo lang ang niluto niya para sa'yo. Sana man lang tinikman mo, di ba? Hindi kumibo si Ria. Inirapan niya lang ang pinsan bago siya lumapit sa mga kaibigan. Mabilis na natapos ang araw at may usapan silang magkakaibigan na lalabas sila pagkatapos ng klase. Oo nga. Basta ipinangako ko sa inyo na sagot ko ang iced coffee natin. May pera ako rito. Kabibigay lang ni Mommy. Sabay-sabay silang apat na naglalakad palabas ng silid-aralan at may kalakasan ang kanilang usapan. Naghihiyawan pa ang mga kaibigan ni Ria at sinasabi na sagutin niya na rin ang ibang pagkain na gusto nilang bilhin. Hindi naman tumanggi ang dalagita at ipinagmamalaki ang tungkol sa pera na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Dahil sa narinig ni Justin, hindi na niya napigilan na lapitan ng pinsan para kausapin ito. Ano yung iniyayabang mo? Mami-mami ka pa dyan? Mama lang ang tawag mo kay tita. Tapos ngayon rich kid ka na? Wala na nga maipambayad si tita sa tubig, kaya nakiusap siya kay mama na sa susunod na sahod na lang siya magbabayad. Tapos ngayon yung pera na ibinigay sa'yo, ipanlilibre mo lang sa kanila? Bakit ba ang hilig mong bakialaman ng diskarte ko? Gusto kong maging masaya at ang sabi sa akin ni Mama, lahat na magpapasaya sa akin ibibigay niya. Bakla ka ba, Justin? Ang hilig mo kasing makisawsaw sa buhay ng ibang tao eh. Para kang hindi lalaki dyan sa ginagawa mo. Dapat tahimik ka lang, pinapakialaman ang sarili mong buhay. Kung bakla man, edi bakla na. Pero pagsasabihan at pakikialaman pa rin kita. Kasi awang-awa na ako sa mama mo. Makita mo rin naman sana na nagpapakahirap siya. Huy, mahiya ka naman sa sarili mo. Magkano yung iced coffee na ililibre mo sa kanila? Tapos ang mahal ng slice ng cake dun. Kung sana iniipon mo yung pera mo tapos sa mama mo igastos. Malapit na Mother's Day oh. Baka naman maisipan mong mama mo naman ang unahin mo. Eh kung naaawa ka pala, ikaw ang magbigay. Tabi nga dyan, paharang-harang ka. Ang ganda ng mood ko, sisirain mo lang. Tabi! Muntikan pang matumba si Justin nang hawiin siya ng pinsan. Dahil wala na rin namang pinapakinggan si Ria, napailing na lamang siya. Ang dalagita naman ay pinuntahan ng mga kaibigan niyang kanina pa naghihintay sa kanya. Halos maubos na niya ang pera niya dahil sa mahal ng kanyang binayaran. Madilim na nang makarating siya sa kanilang bahay. Naabutan niya ang ina na nagtutupi ng mga damit. "Andyan ka na pala, nak. May ulam na dyan sa kusina. Kumain ka na. Bakit nga pala ngayon ka lang umuwi?" Marami po akong inasikaso sa school. Kumain na rin po ako. Magpapahinga na ako. Nasayang yung pagkain kaninang umaga. Napanis lang. Bakit hindi ka kumain? Nagmamadali na kasi akong pumasok. May mga kailangan akong ayusin eh. Kinulang na nga ang pera ko sa pambili ng projects. Ano pala yung sinasabi ni Justin kanina? Lumabas daw kayo ng mga kaibigan mo at nilibre mo sila? Saan galing ang pera mo? Hindi mo naman ginastos yung binigay ko para doon sa project nyo. Tapos yung pera pa para sa printing ng research nyo. Nakita mo na nga na pagod ako. Ang dami mo pang tinatanong sa akin. Yan kasi ang hirap sa inyo kapag si Justin ang nagsasabi, pinapaniwalaan ninyo. Hindi ko siya basta pinaniniwalaan. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo ng maayos. Hindi naman ako nagagalit eh. Eh hindi ka naman pala nagagalit eh. Bakit kailangan pong tanungin sa akin? Hindi ka nalang mag-focus niya sa tinutupi mong damit. Magtatanong-tanong ka pa eh. Hirap na nga ako sa pag-aaral ko. Huwag mong taasan ang boses mo kapag kausap ako. Paano hindi tataas ang boses ko? Eh paulit-ulit ka kasi. Akala mo palagi kung saan ko lang ginagastos ang pera na bigay mo?
Sige, kung ganyan ka rin pala, huwag mo na lang akong pag-aralin. Gusto mo bukas wag na akong pumasok eh. Para sa ang ginagawa kong ito, para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ayusin nyo kasi. Hindi nyo nga maibigay sa akin ang mga luho ko eh. Tapos kaunting sumbong lang ng Justin Bayot na yun, pagagalitan nyo na ako. Nakakawalang gana naman dito sa bahay na to. Buhisit! Napahawak ang ginang sa kanyang dibdib nang sandaling makaramdam siya ng kirot dahil sa mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang anak. Tila ba hindi na siya nakaramdam pa ng paggalang mula kay Ria. Sa paglipas ng mga araw, hindi nagbago ang asta ni Ria. Napapadalas pang sinisigawan niya ang kanyang ina. Hindi naman magawa ni Joanne na saktan ng anak dahil ayaw niyang dampian ito ng kanyang palad. Noon kasing kabataan niya, palagi siyang nakakaranas ng pangmamaltrato mula sa kanyang mga magulang. Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na kapag nagkaroon na siya ng anak ay hindi nun mararanasan ang masaktan. Kaya kahit na anong sama ng ugali ni Ria, hindi niya ito magawang madisiplina sa paraang masasaktan ito. Happy Mother's Day, tita. Para po sa inyo. Ay, hala, salamat dito. Mother's Day pala ngayon. Nakakahiya naman, may letters at chocolate pa ako. Siyempre naman po, ikaw ang nag-iisang favorite tita ko eh. Kaya may ganyan ka talaga. Bakit po? Hindi pa ba kayo binibigyan ni Ria ng regalo? Hindi pa rin ako binabati eh. Baka nakalimutan niya lang. Nasaan po ba siya ngayon? Wala ba siya dyan sa bahay nyo? Umalis sila ng mga kaibigan niya. Ang sabi niya sa akin, may tinatapos daw silang activities eh. Nagbigay nga ako ng pambayad para sa ambagan nila. Activities po? Wala na kaming ginagawa ngayon dahil malapit na ang bakasyon. Sa May 31 nga po, wala na kaming pasok eh. Baka kasama na naman niya mga kaibigan niya. For sure, gumagastos na naman yun na parang apo ni Henry C. Ganun ba? Eh hindi naman niya sinabi sa akin eh. Tita, bakit kasi hindi nyo disiplinahin yan? Hampasin nyo ng 2x2 para tumino. Biro lang. Pero ipakita nyo sa kanya na ikaw ang nanay niya. Kaya dapat masinusunod ka niya. Kapag ako kasi, hindi naman niya nakikinig sa akin. Ayoko kasing maging mahigpit sa kanya. Gusto ko enjoyin niya yung kabataan niya. Noon kasi ako, hindi talaga ako naging masaya. Gusto ko na maranasan ng anak ko yung mga bagay na hindi ko naranasan noon. Tita, over naman na yan kay Ria. Hindi naman na pang normal na enjoy na buhay teenager yun. Binabastos ka na nun minsan eh. Kung sa nanay ko yan, baka nasampal na yan. Pasalamat siya, hindi niya mama ang mama ko. Baka kaunting taas lang ng boses nun, tanggal na 2 ngipin sa harapan. Naghintay si Joanne hanggang sa makauwi ang kanyang anak. Pagpasok sa bahay, halatang pagod ang dalagita. Ni hindi man lang siya nito binati o kaya'y hinalikan sa pisngi. Naghihintay siya na kahit saglit ay marinig mula sa kanyang anak ang salitang Happy Mother's Day. Ngunit simula nang pumasok si Ria sa kwarto, hindi na siya lumabas pa. Sobrang sama ng nararamdaman ni Joanne hanggang sa kinabukasan. Bit-bit pa rin niya ang sama ng loob. Wala siyang pasok sa trabaho at ganon din ang kanyang anak. Good morning, Nak. Tara, kain na tayo. Nagluto na ako ng ulam natin. Hindi na po, Ma. Aalis ako ngayon. Pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko, birthday kasi ng mama niya. Ngayon na ba? Hanggang anong oras ka? Baka gabi na ako umuwi. Doon na muna ako tatambay. Ang init kasi sa bahay. Doon may aircon sila. Ganun ba? Ayaw mo bang sumama sa akin magpunta sa mall? Labas lang tayo saglit. Ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng oras eh. Baka naman mamaya pa ang birthday party ng nanay ng kaibigan mo. Mamaya pa nga pong gabi yun. Pero gusto ko muna tumambay sa kanila. Kayo na lang maglakad-lakad sa mall. O kaya isama niyo si Justin. Wala akong oras. Hindi na kumibo pa si Joanne. Nakatingin lamang siya habang nag-aayos ang kanyang anak. Kahit na hindi niya sabihin, naghihintay pa rin siyang batiin ito, ngunit bigo siyang marinig mula sa kanyang anak
ang kahapon niya pang hinihintay. Aalis na ako, pahingin pera. Pera? Kabibigay ko lang sa'yo kahapon Kailangan mo ba ng pamasahe? Bibili ako ng panregalo ko. Nakakaya naman kung pupunta ako doon tapos wala man lang akong dala. May nakita ako sa mall kahapon, nasa 2K siguro yun. Pahingin na lang ako para makaalis na rin ako. Wala akong pera Siguro naman pwede na kahit batiin mo na lang siya. Kahapon nga Mother's Day, wala naman akong nakuha sa'yo. Nagtatampo nga ako dahil kahit batiin mo man lang ako, hindi mo nagawa. Tapos yung nanay ng kaibigan mo, pinagkakaabalahan mo pa. Ano ba naman yan? Magdadrama ka pa ba? Ang tanda mo na para dyan. Kung Mother's Day kahapon, edi Happy Mother's Day. Nasaan ang pera? Akin na, kailangan ko magbigay ng regalo. Magmumukha naman akong tanga doon kung wala man lang ako mayaabot. Ang mura na nga ng 2K na regalo, no? Dadramahan mo pa ako Hindi na umapila pa si Joanne. Naglabas siya ng pera at ibinigay sa kanyang anak. Hindi niya namalayan na tumulo na pala ang kanyang luha habang nakikita na naglalakad palayo ang dalagita. Tila ba hindi niya kayang bitbitin ang sama ng loob na nararamdaman niya. Para bang pakiramdam niya ay wala siyang halaga para kay Rhea. Ngunit sa halip na magtanim ng hinanakit, mas inunawa niya ang anak. Habang lumilipas ang mga araw, ganun pa rin ang nagiging asta ni Rhea. Nagiging mas masama pa ang kanyang ugali na hindi rin nagugustuhan ng kanyang pinsan. Mag-usap nga muna tayo. Ano bang problema mo, ha? Alam mong aalis kami ngayon tapos gusto mo akong kausapin? Tungkulin naman ba santo? Tungkol lang naman to dyan sa ugali mo. Napakasama mo namang anak, Rhea. Ano bang ginawa ko? Isa pa, paano mo masasabi na sobrang sama akong anak? Ikaw bang magulang ko? Mama ko nga hindi nagreklamo sa akin Ayun na nga Yan mismo ang problema. Hindi ka kasi pinagsasabihan ng mama mo kaya ang akala mo lahat ng ginagawa mo ayos lang. Rhea, matanda ka naman na siguro para malaman mo kung tama ba yung inaasta mo o hindi. May utak ka naman sana kaso hindi mo ginagamit. Ang kapal naman ng mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Mas makapal ang mukha mo para tratuhin ang ganyan ng mama mo. Alam mo ba na nagpunta siya sa bahay noong nakaraan? Umiiyak siya habang kausap ang mama ko. Kinu-question niya ang pagiging magulang niya sa'yo dahil hindi niya alam kung ano ba ang pagkakamaling nagawa niya para maging ganyan ka. Ako na ang naaawa sa kanya kaya ako na ang kakausap sa'yo. Talagang gumawa pa ng eksena matanda na yun. Kakausapin ko yan mamaya sa bahay. Nakita mo na? Ganyan kasama ang ugali mo. Nanay mo yun tapos ganyan ka magsalita sa kanya? Problema namin to, kaya huwag kang makialam. Hindi na hinintay pa ni Rhea na makapagsalita ang kanyang pinsan. Umalis na siya sa harapan nito. Ang dapat na gala nila ay hindi na natuloy dahil galit na umuwi ang dalagita. Nais niyang makausap ang kanyang ina dahil pakiramdam niya ay napahiya siya sa mga salitang sinabi sa kanya ni Justin. Joanne! Joanne, nasaan ka, ha? Nakakabwisit naman. Sinipa ni Rhea ang pinto ng kwarto ng ina. Nakatayo na si Joanne, pabukas na sana siya ng pinto, ngunit nagulat siya dahil sa ginawa ng kanyang anak. Ano bang nangyayari sa'yo, nak? Nakakabigla ka naman dyan. Alam mo ba ang ginawa sa akin ni Justin sa school? Pinahiya niya ako dahil sa kadramahan mo sa buhay. Nakakainis naman Bakit kasi pumunta ka pa sa kanila para lang umiyak? Ano bang sinasabi mo? Papansin ka kasi masyado. Akala mo palagi kang inaapi. Nakakabwisit na yung ganyang ugali. Hindi ka agad nagsalita si Joanne. Sinubukan niya munang pakalmahin ang kanyang sarili para hindi lumabas ang luha na namumuo sa kanyang mga mata. Sa susunod, huwag kang magsumbong dun sa ate mo. Wala naman silang alam Pakialamera pa naman yan si Justin. Tapos sa school niya pa talaga sasabihin. Gusto niyan yung napapahiya ako sa mga kaibigan ko Palibasa, wala nakikipagkaibigan sa kanya. Bakla kasi siya. Anak, bakit ba ganyan ka makipag-usap sa akin? Nanay mo pa rin ako. Hindi ako barkada mo lang.
Hindi kami ganyang pinalaki ng mga magulang namin. Wala akong pakialam kung paano ka pinalaki ng mga magulang mo. Ang sa akin lang, wag mo naman ipaalam sa iba nangyayari sa pamilya natin. Alam mo ba na masama yung ginagawa mong ganyan? Sumasagot ka at nagmamataas ka sa magulang mo. Masama! Masama! Ang masama yan, sinisiraan mo ako sa lahat. Buwisit na magbuhay to. Hindi na nga ako mabigyan ng masaya at maayos sa buhay pag bumukayin pa ako masama sa ibang tao. Alam mo naman na ginagawa ko ang lahat para sa'yo, nak. Nahihirapan din naman ako. Pero ayokong sumuko dahil ipinangako ko na hindi mo mararanasan ang hirap na pinagdaanan ko nung bata pa ako. Gusto kong ibigay sa'yo ang mga bagay na hindi na ibigay sa akin ng mga magulang ko noon. Kahit mahirap, unti-unti ko namang nagagawa yun. Nagagawa mo ba? Hindi naman, di ba? Wala ka na ibibigay sa akin, palaging kulang. Sana hindi na lang kita naging mama. Baka sana mas masaya ako ngayon. Matapos yung sabihin ni Ria, agad na rin siyang umalis at iniwan ang kanyang ina na nakakaramdam ng panlulumo. Hindi na kinaya ng ginang ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang anak. Paanong lumabas sa bibig ni Ria ang mga salita na yun na parabang wala nga siyang kwentang ina? Labis na dinamdam ni Joanne ang mga salita na yun. Lalo na at kahit nakatira sila sa iisang bubong ng kanyang anak, hindi siya pinapansin nito. Isang gabi, nilutuan ni Joanne ang anak ng paborito nitong ulam para subukan na kausapin itong muli. Ilang araw na rin kasi silang hindi nagkikibuan at hindi na kaya pa ni Joanne na tumagal pa yun lalo. Nak, tara, sabay na tayong kumain. Luto na yung paborito mong ulam. Hindi ako nagugutom, kainin mo na lang yan. Isabay mo na lang ang paborito mong pamangkin. Hanggang ngayon ba ganyan ka pa rin makitungo sa akin? Bakit ba? Sino ba nagsabi na dapat galangin ang magulang? Anak, hindi ganyan ang itinuro namin ng tatay mo sa'yo noon. Para namang hindi mo alam kung bakit kailangan galangin ng magulang. Basta ako, ayoko na. Siguro tumira na lang tayo sa bahay na to ng normal na tao. Kahit na hindi tayo magpansinan. Gawin mo responsibilidad mo bilang ina, tapos ako mamumuhay ako sa sarili ko. Ganun na lang siguro. Gusto ko na rin naman maging malaya, no? Kahit na anong panunuyo ni Joanne sa anak, nanatiling matigas ang puso ni Ria. Sa paglipas pa ng mga linggo, tinupad ng dalagita ang sinabi niya. Magkasama sila sa iisang bahay, ngunit para silang hindi magkakilala. Inaabutan siya ng ina ng pera habang siya naman ay nagpapatuloy sa pag-aaral. Nang sumapit ang bakasyon, palagi pa rin siyang nasa labas kasama ang kanyang mga kaibigan at ang pera na ginagastos niya na panlibre ay galing sa kanyang ina. Isang araw, nagpasama si Joanne sa pamangkin niya upang humanap ng mabibiling regalo para sa nalalapit na kaarawan ng anak. Naku, tita, dapat hindi mo na lang regaluhan yung sutil mong anak. Hanggang ngayon nga parang hindi ka nanay ituring. Kung ako sa'yo, bigyan mo yan ng malalang leksyon para matauhan. Tulungan mo na lang akong pumili kung anong bagang bibilin ko para sa kanya. Ito na lang kaya, no? Ganito yung mga style na gusto niya Kayo na lang po ang magdesisyon. Kasi kung desisyon ko ang susundin nyo, kahit magkano hindi yan makakakuha ng pera sa akin. Ganyan ba namang ugali ang pinapakita? Walang utang na loob. Naging sarado ang tenga ni Joanne sa mga salitang sinasabi sa kanya ng pamangkin. Gusto niyang bigyan ng espesyal ang kanyang anak dahil yon ang muling magiging dahilan niya para muli niyang maayos ang relasyon na meron sila ni Ria. Habang namimili ang ginang, napansin ni Justin ang isang pamilyar na mukha. May mga kasama itong kaibigan na may bitbit ng mga mamahaling pinamili. Oh, nandito rin pala ang rich kid mong anak, tita. Ayan oh, may hawak pang kape na mamahalin. Wow, angas talaga eh. Hayaan mo na lang muna siya. Masaya siya dyan Masaya ba yan? Oo, masaya siya sa ganyan. Pero kayo po, masaya ba kayo? Basta magkaayos lang ulit kami, masaya na ako.
Saka minsan niya lang naman mararanasan yan. Ayan na naman po tayo sa hindi nyo naranasan noon. Naku naman, mahirap din po makipagtalo sa inyo eh. Hindi rin po kayo nakikinig. Natawa na lamang ang ginang. Saglit niya ring sinulyapan ang kanyang anak na tila hindi pa rin alam na naroon siya. Kinuha ni Joanne ang bag na may paboritong kulay ng anak. Baka sa kanyang mukha ang tuwa dahil alam niyang magiging masaya ang kanyang anak sa bagong bag na yon. Pinaglaanan niya talaga ng pera ang presyo ng bag dahil alam niyang hindi pumapayag si Ria kung sa tiyanggi lang niya bibilhin ang bag. Wait lang tita ha, naiihi na talaga ako. Sige na, hihintayin na kita rito. Nagmamadali si Justin na tumakbo papasok sa banyo, habang ang ginang naman ay nakatayo lang sa isang gilid. Ilang sandali pa ay may bumangga sa kanya, at sa lakas nun ay nabitawan niya ang bag na pinamili niya. Lumabas ito mula sa lagayan kung saan dumikit ito sa kapeng nasa sahig din. Naku, baka masira to. Ano ba naman yan? Bakit pa paharang-harang ka kasi sa dinaraanan namin? Agad na napatingin ang ginang sa nagsalita. Hindi niya napansin kanina na anak niya pala ito. Sa susunod kapag alam mo may dadaan, ikaw ang umiwas. Anak, alam mo naman na hindi ako nakatingin. Napatingin ang mga kaibigan ni Ria sa kanya at nagtanong kung yun ba ang kanyang ina. Dahil ni minsan ay hindi pa nila nakita ang itsura ng nanay ng dalagita. Dahil ang alam nila na kwento ay nasa ibang bansa ito. Kahit pasabihin sa kanila ni Justin na hindi totoo ang pinagsasasabi niya, mas pinaniniwalaan pa rin siya ng kanyang mga kaibigan. No! Yak! Hindi ko magiging mami ang mukhang pulubi na yan, ano? Hindi magsusuot ng basahan ng mami ko, no? Nasa abroad ang mami ko. Ewan ko dyan, hindi ko nga yan kilala eh. Hindi nakaimik si Joanne. Ang alam niya lang ay nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Lalo na at hindi lamang siya itinanggi ng kanyang anak. Kinutya pa siya nito sa harapan ng kanyang mga kaibigan. Ilang sandali pa, bago sila umalis ay lumabas na rin si Justin. Sabi na, ikaw nga yan. Doon pa lang sa loob ng banyo, rinig ko ng pagpapanggap mo. Justin, hayaan mo na muna. Tara na, umalis na tayo. Ako na lang ang kakausap sa kanya sa bahay. Ay, no tita. Dapat alam niya ang lugar niya. Hindi yung ganyan siya makitungo sa nanay na bumubuhay sa kanya. Ang kapal na mukha eh. Feeling rich kid ni hindi nga kayang buhayin ng sarili. Baka mas mukha pa yung pulubi kapag hindi mo yan inalagaan. Bakas ang halong pangungutya at pagkagulat sa mukha ng mga kaibigan ni Ria. Dahil dito ay mas lalo siyang nakaramdam ng galit at inis sa kanyang pinsan. Nagsalita ang isa niyang kaibigan at tinanong kung yun ba talaga ang kanyang ina. Hindi nga, di ba? Nagpapaniwala kayo sa bayot na yan ni hindi ko nga rin yan kamag-anak? Ay well, hindi ko rin gusto maging kamag-anak ang bastos na anak na gaya mo. Nanay niya yan. As in yan ang babaeng nagluwal sa kanya. Bumubuhay sa kanya, nagbibigay ng pera na ipanlilibre niya sa inyo. Tama na yung pagpapaniwala nyo na mayaman yan. Girls, una pa lang alam naman na ninyong dukha lang yan. Hindi ka pa talaga titigil, ha? Talagang pinapahiya ninyo ako rito? Ikaw, Joanne, bakit hindi mo pigilan itong pamangkin mong baliw? Talaga ba? Joanne? Tinawag mong Joanne lang ang nanay mo? Kung hindi nga naman talaga grabing sagad ang kabastusan mo. Tama na yan, huwag na kayong magtalo. Nakakahiya sa kanila. Tara na Justin, umuwi na tayo. Marami pang nais na sabihin si Justin, ngunit pilit siyang hinihila ni Joanne. Nakakaramdam na rin kasi ng hiya ang ginang, lalo na at ang dami na ring tao na nakakarinig sa kanilang usapan. Pasalamat ka nandito ang mama mo para pigilan ako dahil baka nasampal na kita. Gigil na ako sa'yo, Ria! Mas lalo naman akong gigil na rin sa kabaklaan mo. Ang hilig mong pakialaman ng buhay ng ibang tao. Sinasabi ko sa'yo,
mararanasan mo rin ang karma dahil sa pambabastos na ginagawa mo sa mama mo. Hindi mo alam kung gaano kalala ang kasalanan mong to. Hindi na nagsalita pa si Ria dahil tuluyan na ring nahila ni Joanne ang pamangkin palayo. Ang dalagita naman ay kinausap ang mga kaibigan niya at sinabi sa kanila na hindi totoo ang mga sinabi ni Justin. Gumagawa lang daw ng dahilan ang pinsan niya para siraan siya at mawala ng kaibigan. Kinabukasan, umuwi si Ria na tanging galit ang nararamdaman. Nakitulog siya sa bahay ng kanyang kaibigan at inaakala na baka pagising niya ay maayos na ang lahat. Ngunit mas lalo lang lumala nang marinig niya ang mga kaibigan niyang nag-uusap tungkol sa kanya. Pagkapasok niya sa kanilang bahay, naabutan niya ang ina na nag-aayos ng mga dekorasyon. Ano yung ginagawa mo? Ah, para sa birthday mo. Magluluto na ako mamaya tapos yung mga pinsan mo pupunta rito. Alisin mo yan. Hindi ko birthday ngayon. Ayoko niyan. Ang pangit. Ayaw mo ba ng design? Pink pa naman to, oh. Paborito mong kulay. Ano ba ang gusto mo para maayos ko agad? Ano ang gusto ko? Ang gusto ko, umalis ka na sa buhay ko. Kung may isa man akong hiling ngayong birthday ko, yun na yung lumayo na sa puder mo. Maglaho ka na ng tuluyan sa buhay ko. Habang isinisigaw ni Ria ang mga salita na yon, sinisira niya rin ang mga dekorasyon na ginawa ng kanyang ina. Patuloy siyang nagwawala sa loob ng bahay at halos isumpa na ang kanyang ina. Matapos niyang gawin yon ay lumabas ulit siya upang umalis. Hindi niya nais na ipagdiwang ang kanyang kaarawan na ganun lamang. Naiinggit siya sa kung paano magdiwang ang mga kaibigan niya. Habang naglalakad palayo ang dalagita, doon niya naman nasa lubong ang kanyang pinsan. Ay nako, isa pa to. Nagpakita na naman sa akin. Nagtangka siya na iwasan si Justin, ngunit kusa siyang nilapitan nito. Upang masigurado na hindi siya makakaalis, hinawakan siya nito sa braso. Ano na naman bang kailangan mo sa akin? Bitiwan mo nga ako. Gusto ko umalis at makasama mga kaibigan ko. Sana talaga hindi na lang ako umuwi eh. Alam mo ba na may hinanda sa'yo ang mama mo? Tapos aalis ka lang basta? Alam ko, kaya nga ayoko sa bahay eh. Ginagawa akong bata. Ayoko ng ganong birthday party. Gusto ko yung maganda, and grande, masaya. At pwede kong papuntahin ang mga kaibigan ko nang hindi ako napapahiya. At talagang mas inuna mo pang iisipin ng ibang tao kaysa sa mararamdaman ng mama mo? Baliw ka na nga talaga, Ria. Masyadong mataas ang ambisyon mo sa buhay. Nawawala ka na sa linya. Wala kang pakialam ha. Yon ang gusto ko. Hindi ko kasalanan na mababa lang ang pangarap mo sa buhay. Basta ako, ayoko ng ganyan. Pinaghirapan ng mama mo yun. Hindi mo man lang makita. Ganyan na nalaso ng utak mo. Dapat lang na ibigay niya sa akin yon dahil magulang siya. Ipinanganak niya ako sa mundong to para maging responsibilidad niya. Kasalanan niya kung hindi ako maging masaya. Dahil bakit hindi niya kayang ibigay ang gusto ko? Tigilan mo na nga ako, Justin. Kung gusto mo, ikaw ang sumama sa kanya dun sa bahay. Kunin mo na lang ang birthday ko para ikaw ang mag-celebrate sa cheap na party na yon. Hinila ni Ria ang kanyang braso palayo sa kanyang pinsan. Matapos nun ay agad niya itong itinulak na siyang naging dahilan upang matumba ito sa lupa. Sa ginagawa mong yan, malaking karma ang babalik sa'yo. Hindi ako ang dapat na makarma dahil wala naman ako masamang ginagawa. Hindi na naghintay pa ang dalaga na magsalita ang kanyang pinsan. Agad na rin siyang umalis at nagtungo sa bahay ng isa niyang kaibigan. Ngunit hindi rin siya nagtagal doon dahil may importanteng lakad ang pamilya ng kanyang kaibigan. Naiwan siyang mag-isa habang naglalakad sa kung saan-saan. Buwisit! Buwisit talaga! Bakit ba sa daming mamalasin sa buhay ako pa? Napalakas ang pagsipa ni Ria sa plastik na bote at tumama ito sa likuran ng isang matandang babae. Hindi siya humingi ng tawad. Tiningnan niya lang ito. Sa pagtatangka niyang umalis,
Napukaw ang atensyon niya sa nakalatag na misteryoso at kakaibang gamit sa isang lumang lamesa. Binibenta mo ba yan? Ano ba yan? Lumakad palapit ang dalaga dahil pakiramdam niya ay hinihila siya ng kakaibang mahika para lumapit. Hindi naman din siya pinalayo ng matandang babae. Ipinaliwanag sa kanya kung ano ang ginagawa niya at para saan ang mga nakakatakot na manikang nakalapag doon. Mangkukulam ka? Totoong mangkukulam? Kung may gusto akong ipakulam, gagawin mo? Sinabi ng matandang babae na isulat lamang niya ang buong pangalan ng taong ipapakulam niya. Hindi nagdalawang isip ang dalagita na isulat ang buong pangalan ng kanyang ina. Gusto niyang subukan kung totoo nga ang kulam. Iniisip niya rin na maaaring makatulong ito sa kanya para maging malaya na sa poder ng ina. Iniisip niya rin na pagganti ito dahil sa pamamahiya na ginawa sa kanya. Nais niya sanang idamay ang pinsang si Justin, ngunit sinabi ng mangkukulam na isang pangalan lamang ang kailangan niyang gawin. Matapos ang pagritual na ginawa ng matandang babae, umalis na rin kaagad ang dalagita. Madilim na ang kalangitan nang umuwi siya sa kanila. Naabutan niya ang handa na iniluto ng kanyang ina. Tila ba hindi ito nagalaw? May regalo rin na nakatabi sa isang gilid, ngunit hindi niya ito kinuha. Kinaumagahan, nagising si Ria na tila ba may kung anong tumutusok sa kanyang puson. Sobrang sakit nun na hindi niya napigilan ang sarili na mapasigaw. Ah! Sobrang sakit! Hindi ko na to kaya! Natataranta ang kanyang ina na pinuntahan siya sa kanyang kwarto, habang nakabaluktot siya at nakahawak sa kanyang puson. Kahit na anong sigaw ang gawin niya, hindi naiibsan ang sakit. Sa halip ay mas lalo lang lumalala. Anong nangyayari sa iyo, anak? Anong nararamdaman mo? Naku po, ano ba to? Sobrang sakit ng puson ko. Humihilap siya na parang may lumalakad na kung ano. Aray ko! Dahan-dahan ka lang. Magpunta tayo sa ospital. Baka kung ano na nangyayari sa'yo. Naku, sana naman walang masamang ibig sabihin to, anak ko. Nagmamadali silang magpunta sa ospital. Nang makarating sila ay sumunod naman din si Justin para matulungan ang tiyahin. Iniisip niya kasi na baka mataranta si Joanne kung sakali man na may malaman sa kalagayan ng anak nito. Kumalma ka na lang po muna, tita. Wala pong masamang mangyayari kay Ria. Kinakabahan ako. Baka may sakit na ang anak ko. Wag naman sana. May history kasi ng kanser ang lahi namin, lalo na sa ganyang edad sa kanya. Paano kung sa kanya napunta ang kanser sa matres? Ganon din ang nangyari sa akin. Dahilan kaya hindi na ako nagkaroon pa ng anak. Kaya nga, himala na lang na ibinigay pa sa akin si Ria. Sana naman walang mangyaring masama. Wala po yan, tita. Baka po kasi malala lang ang mens niya. Ganyan po ba siya kapag malapit na siya magkaroon? Hindi naman ganyan ang nangyayari sa kanya. Normal lang. Isa pa, malayo pa naman ang menstrual cycle niya eh. Sa 25 pa yun. Anong petsa pa lang naman ngayon eh. Hindi naman din siya nade-delay kahit na minsan. Wala lang po yan. Hintayin na lang natin ang sasabihin ng doktor. Ilang sandali lang din ang hinintay nila nang lumabas ang doktor. Sinabi sa kanila na wala namang nakita sa mga test na ginawa sa dalagita. Pero inoobserbahan pa nila ang maaaring susunod na kalagayan ni Ria. Nang matapos ang maghapon, wala namang nangyaring kakaiba. Nawala rin ang sakit ng puso ng dalagita, kaya nagpasya na silang umuwi. Baka naman nabuntis ka na, Ria. Sumakit lang ang puson ko. Di ba andun ka naman nung sinabi na negative ako sa pregnancy test? Kaya paano ako mabubuntis? Eksena ka na namang bading ka eh, no? Mamaya magpalabas ka na naman ng chismis na buntis ako.
Huwag ka naman ganyan magsalita sa pinsan mo, nak. Siya ang sumama at tumulong sa akin sa ospital kanina. Tapos ngayon, siya rin ang tutulong na mag-alaga sa'yo, lalo na at may trabaho ako. Hindi ko naman maatim na iwan ka lang dito mag-isa. Ayos na nga ako, di ba? Magaling na ako. Kaya bakit kailangan ko pa ng bantay? Kaya ko ng sarili ko rito sa bahay. Kaya ko na nga rin gumala. Makinig ka na lang muna. Magaling lang yung puson mo ngayon dahil sa gamot. Paano kung mamaya o kaya bukas bumalik na naman yung pamimilipit mo? Pumirmi ka naman kasi sa bahay nyo. Hindi ka na halos umuwi rito. Sana naman kahit na minsan, pakinggan mo ang sinasabi ng mama mo. Sip-sip at papansin ka na naman. Basta, ayoko nang kasama rito sa bahay. Lalo na kung ang bayot na katulad mo lang din. Nagmamatigas pa rin ang dalagita kahit na anong pakiusap sa kanya ng kanyang ina na manatili na lang muna sa bahay, hindi siya nakinig. Dahil kinabukasan, mas maaga pa siyang umalis sa kanyang ina para puntahan ang mga kaibigan niya. May usapan sila na kakain sila sa labas. Habang nasa loob sila ng isang mamahaling kapihan, Ang baho naman. Ano bang amoy yun? Nakakasuka. Kadiri naman. hindi na napigilan pa ng dalagita na tumakbo papunta sa banyo upang sumuka. Habang lumalala ang baho na naaamoy niya, sunod-sunod naman siyang nasusuka. Matapos ang ilang minuto, nagpunta siya sa lababo upang magmumog. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit bigla na lang ako nakaramdam ng pagsusuka? Bakit ako lang ang nababahuan? Teka, bakit gumagalaw tong tiyan ko? Parang sumisikip ang suot kong pants. Napatingin ang dalagita sa kanyang tiyan. Napansin niya sa kanyang hapit na damit ang pag-umbok nito. Hindi siya makapaniwala kung paanong tila ba biglaan ang naging paglobo nito. Kanina lang pag-alis niya, hindi ganon kalaki ang kanyang tiyan. Hindi pa naman siya kumakain. Hindi to pwede. Ano ba nangyayari sa akin? Sinubukan niyang tingnan ang sarili sa salamin. Halata ang umbok ng kanyang tiyan nang hawakan niya yon. Pansin niya rin na para bang may sumisipa mula sa loob nun. Para siyang 2 buwan ng buntis. Dahil sa takot niya, nagmamadali siyang umuwi. Hindi na niya nagawa pang magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Pag-uwi sa bahay, dumiretso kaagad siya sa kwarto upang tingnan ang kanyang sarili. Hinubad niya ang pang-itaas niyang damit at tumingin sa salamin. Bumungad sa kanya ang umbok niyang tiyan. Paano ako mabubuntis? Wala naman akong boyfriend. Hindi ako nadali kahit isang beses. Kahapon, nasa ospital ako kahit ganito kalaki ang tiyan ko. Negative ako sa pregnancy test. Ano nangyayari sa akin? Kung buntis man ako, hindi magiging ganito kabilis ang paglaki ng tiyan ko. Pansin ni Rhea ang mga ugat na nasa tiyan niya, na mas lalo niyang ikinatatakot. Malapit na ang kanilang pasukan. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito maitatago sa kanyang ina. Kung tunay man na buntis siya, nais niyang ipalaglag ang bata. Hindi siya handa sa responsibilidad, lalo na at maging ang sarili niya ay hindi niya kayang buhayin. Sa paglipas ng mga araw, nanatili sa loob ng bahay si Rhea. Kahit na ayain siya ng mga kaibigan niya, sinasabi niya na marami siyang ginagawa at gusto niya munang magpahinga sa bahay. Palagi ring maluluwag na damit ang suot niya. Hindi siya sumasabay sa kanyang ina para kumain. Kailangan kong makahanap ng manghihilot. Hindi pa rin natatanggal ang bata sa sinapupunan ko. Palihim na lumabas ng bahay si Rhea para puntahan ang nakita niyang manghihilot. Lahat gagawin niya para lang maalis ang sagabal sa kanyang buhay. Nang makarating siya sa bahay ng matandang manghihilot, sinabi niya ang kalagayan niya. Noong una ay pinainom muna siya ng isang mapait na erbal na gamot. Isinuka niya pa yon noong una, ngunit sa pangalawa niyang pag-inom ay naubos niya yon.
Pinahiga na rin siya ng babae upang simula na ang paghilot sa kanyang tiyan. Siguraduhin niyo na maaalis yung bata sa tiyan ko. Hindi ko alam kung paano nangyaring nabuntis ako ng ganun lang kabilis. Ilang beses na kinapa ng manghihilot ang tiyan ni Ria at bakas na rin ang pagtataka sa mukha ng matanda. Kaya tinanong ni Ria kung bakit hindi pa siya nagsisimula. Anong ibig mong sabihin na walang laman ang tiyan ko? Hindi ako buntis? Kung hindi ako buntis, bakit pakiramdam ko may sumisipa sa tiyan ko? Bakit bigla na lang yung lumaki? Tignan mo maigi. Baka naman mali ka lang ng kapa. Bilisan mo na. Ayoko umuwi sa bahay na may malaking tiyan. Malapit ng pasokan namin. Magbabayad ako ng doble. Basta alisin mo lang yan. Nagpatuloy ang matandang manghihilot. Ngunit katulad ng sinabi sa kanya kanina, walang laman ang tiyan niya at hindi siya buntis. Mangilang ulit pa siyang binigyan ng iba't ibang herbal na gamot, ngunit hindi siya dinugo kahit na isang patak man lang. Kahit na hinilot na ang tiyan niya, wala pa ring nagbabago. Dahil sa labis na pagtataka, sinabi ng matandang babae na baka may gumagawa ng ritual sa kanya. Ritual? Anong ritual ang tinutukoy mo? Parang sa pangkukulam ba? May nakausap akong matandang mangkukulam, pero hindi ako ang dapat na kulamin niya. Ano ba naman to? Kailangan ko siya makausap. Sa pagtatangka na lumabas ng dalagita, nakita niya ang pinsan na nasa tapat ng pintuan. Nakatayo lang ito roon na mukhang kanina pa naririnig ang nangyayari sa loob. Ayaw pa niya sana itong pansinin, ngunit hinarangan ni Justin ang dadaanan niya. Bumaba ang tingin ni Justin sa tiyan ni Ria at kahit na anong pilit na itago yon ng dalagita, ay halata na ito masyado. Nagpunta ka rito para magpalaglag? Buntis ka talaga? Ano bang ginagawa mo rito? Sa sobrang tsismoso mo, talagang nagawa mo pa akong sundan dito, ano? Huwag kang nga makialam. Tumabi ka dyan, may kailangan akong puntahan. Hoy, babae ka. Tigilan mo na yung pinaggagagawa mo. Kung hindi mo yan sasabihin sa mama mo, ako na magsasabi sa kanya. Saka paano ang bilis naman lumaki ng tiyan mo? Para ka ng manganganak niya na. Hindi ako buntis kahit tanongin mo pang nanghilot ng tiyan ko. Walang laman na bata. Dahil kung tunay na buntis ako, dapat kanina pa nalaglag to. Kaso wala nga siya makapa eh. Mukhang inisahan ako na mangkukulam na yon. Mangkukulam? Anong sinasabi mo? Huwag mo nang alamin. Tabi dyan. Dumulas pa si Justin matapos na itulak ng pinsan ang kamay niyang nakaharang sa pinto. Ang dalagita naman ay nagmamadali na magpunta sa kung saan niya nakita ang lokasyon ng mangkukulam. Ngunit wala na ito roon. Nagtanong din siya sa ibang mga kalapit na tindahan. Baka nakita nila ang matandang babae. Pero sinabi lang sa kanya na hindi nila alam ang tinutukoy ni Ria. Imposible to. Tandang-tanda kong nandito siya eh. Pinasulat niya pa sa akin ang pangalan ng ipakukulam ko. Pero bakit sa akin napunta? Buwisit naman. Ang malas ng buhay ko. Dapat si Joanne to eh. Hindi ako. Ang sakit na tiyan ko. Aray! Bakit mas lumalaki pa to lalo? Nabibigatan na si Ria sa kanyang tiyan. Hindi na normal ang naging laki nito. Pumutok na ang kanyang suot na damit. Dahil sa kahihiyan na nararamdaman, umuwi na lang ang dalagita. Sa paglalakad niya ay nasa lubong niya pa ang kaibigan niya at nagtanong kung anong nangyayari sa kanya. Ngunit hindi niya ito sinagot. Pagka-uwi niya sa bahay, naabutan niya ang pinsan na kausap ang kanyang ina. Diyos ko po, anong nangyayari sa'yo, anak? Bakit naman lumaki ng ganyan ang tiyan mo? Kasalanan mo tong lahat. Sa'yo dapat mapupunta pero hindi ko alam kung bakit sa'kin. Ikaw kasi. Anong kasalanan ni tita sa nangyayari sa'yo? Mukhang ikaw pa nga ang dapat na magpaliwanag kung bakit ka lumapit sa mangkukulam. Mangkukulam? Anong sinasabi ng pinsan mo? Ano, Ria?
Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin aaminin kung anong ginawa mo? Nakausap ko ang manghihilot kanina at sinabi niya sa akin na kakaibang kalagayan mo. Maaring dahil yan sa kulam. Yun na nga! Mukhang kayo ang nagpakulam sa akin. Kumalma ka na muna, anak. Umupo ka na dyan. Mamaya lang pupunta tayo sa ospital. Ay nako, lalong lumalaki ang tiyan mo. Parang puputok na yan ah. Huwag naman sana. Hindi doktor ang kailangan niyan, tita. Kailangan po niyan ay albularyo. Halata naman nakakaibang nangyayari sa kanya. Tingnan niyo, oh, hindi niya na mabuhat ang tiyan niya. Ayan kasi, sa kasamaan ng ugali niya, kinakarma na siya. Ikaw ba naman namurahin mo magulang mo? Hindi ka babawian ng karma? Hindi ka naman nakakatulong sa amin eh. Hindi ako kinakarma. May kagagawan kayo rito. Baka pinakulam niyo ako. Ikaw, Joanne, siguro binabawian mo ako, no? Gusto mo ako mapahamak lalo. Ano sa tingin mo ngayon, ha? Masaya ka na ba? Wala akong ginagawa sa'yo, anak. Alam mong hindi ko kayang makitang nahihirapan ka ng ganyan. Hintayin mong umepekto rin sa'yo ang pinagawa ko. Buisit! Babawian talaga kita. Ikaw rin, Justin. Humanda ka. Ikaw nang isusunod ko. So ginawa mo talaga yun. Pinapakula mo ang sarili mong ina? Hibang ka na talaga, Ria. Ang kapal na mukha mo. Sobra! Kaya deserve na deserve mo yan nangyayari sa'yo. Tita, kung ako sa'yo, hayaan mo na yung anak mo. Huwag mo yang alagaan. Ewan ko na lang kung hindi siya lamunin ng sarili niyang kasamaan. Grabe! Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng magpinsan, ngunit sa tuwing idadamay ni Ria ang kanyang ina, doon siya nakakaramdam ng hapdi sa kanyang tiyan. Parang may kung anong laman sa loob na nagbibigay ng sakit sa kanyang kalamnan. Mabilis din siyang nanghihina dahil sa bigat na kanyang nararamdaman. Sa paglipas ng mga araw, walang nagbago sa kalagayan ni Ria. Hindi na rin niya magawang makatayo dahil kumikirot ang kanyang tiyan na parang sa maling galaw niya ay puputok ito. Hindi pa rin ba matatapos ang paghihirap ko? Pagod na ako. Ang hirap ng nararamdaman ko. Maghanap na kayo ng gagamot sa akin. May kinakausap na akong albularyo. Baka mamaya pumunta na yun dito. Ano nangyari doon sa may pinuntahan ninyo ni Justin? Ang tagal niyo doon tapos wala man lang siya nagawa para magamot ako? Akala ko ba ang sabi ninyo magaling na albularyo ang dinayo ninyo? Nakausap na namin siya. Ginawa na niya ang lahat ng paraan. Pero ang sabi niya, kakaiba ang kalagayan mo. Dahil sa sitwasyon mo, ikaw mismo nagpakulam sa sarili mo. Tanga ba siya? Bakit ko na may papakulam ang sarili ko? May matinubang tao na hayaang pahirapan ang sarili niya? Buwisit naman, mga baliw na albularyo yata yung nilalapitan ninyo eh. Baka kasi tama naman sila. Hindi ka nila magagamot kung ganyan ang ugali na meron ka. Hanggang ngayong naghihirap ka na, ang sama pa rin ang ugali mo. Isa pa, ikaw naman ang lumapit sa mangkukulam eh. Ang kaso, baka napansin niya na ikaw naman talaga ang masamang tao. Kaya sa'yo napunta. Huwag kang magreklamo kung mas deserving kang makulam. Tama na yan, Justin. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Awang-awa na ako sa kanya. Tingnan mo oh, sobrang laki na ng tiyan niya tapos parang puputok na ang mga ugat niya. Hanggang ngayon, wala pa ring may kayang alisin ang sumpa. Real talk lang, tita. Hindi talaga maaalis ang sumpa kung ugali na mismo ng anak mo ang kasumpa-sumpa. Imagine, sa dami ng ipapakulam, ikaw pang napili niya? Wala kang alam sa mga nangyayari at sa mga desisyon ko. May alam ako sa kasamaan ng ugali mo. Baka kailangan mo lang talagang pagdusahan yan ngayon para malaman mo ang pagkakamali mo. Ang pangit ng ugali mo, bagay sa karma. Sa inis ni Justin ay lumabas na siya ng kwarto. Naiwan ang mag-ina kung saan bakas ang galit sa mukha ng dalagita. Hindi niya gusto ang mga salitang lumabas sa bibig ng kanyang pinsan, ngunit hindi siya makaapila dahil may sakit siya. Ano na? Hindi pa ba darating ang albularyo? Sana naman matinunay ang nakuha ninyo ah. Pumili ka naman nung alam mong makakatulong sa akin.
Ginagawa ko naman ang lahat ng paraan eh. Hindi ko talaga alam kung bakit hindi nila matalo ang sumpa na napunta sa'yo. Sana nga sa akin na lang napunta yan. Ayokong makitang nahihirapan ka ng ganyan. Sa'yo naman talaga dapat to eh. Hindi ko alam kung bakit ako ang nagdurusa. Hindi man aminin ni Joanne, ramdam niya ang kirot sa kanyang puso, lalo na at paulit-ulit na pinapaalala sa kanya ng kanyang anak na dapat siya ang maghirap. Mahal niya ang kanyang anak, kaya tinatanggap na lamang niya ang mga salitang sinasabi nito sa kanya. Malapit nang gumabi nung dumating ang albularyo. Hindi naman sila nag-aksaya pa ng oras para mag-asikaso sa gagawin nitong ritual. Ayusin mong panggagamot mo sa akin. Baka isa ka sa mga walang kwenta at peking albularyo na nanghuhut-hut lang ng pera. Pero mga wala namang alam sa ginagawa nila. Alam mo, ikaw na nga lang ang gagamutin niya, ikaw pa mapagmataas. Aba malamang, trabaho na yan eh. At binabayaran natin siya. Hindi yan trabaho, Ria. Kasi kung ayaw niya talagang alisin niyang sumpa mo, hindi yan pupunta rito. Saka donation lang ang hinihingi niya. Matuto ka naman magpakumbaba sa ibang tao. O kala mo, obligasyon niya pang alisin niyang sumpa na kagagawan mo rin naman mismo? Huwag na muna kayong magtalo kahit na ngayon lang. Nakakahiya naman at baka makaistorbo pa tayo sa gagawing ritual ng albularyo. Hindi na nagsalita pa si Justin, kahit na ang dami niya pang nais na sabihin. Nagsimula na rin ang albularyo na magsindi ng mga kandila at mag-orasyon. Mga ilang beses na namatay ang kandila kahit na hindi pa siya tapos sa pag-usal ng kanyang ritual. Doon pa lang, alam na ng albularyo na may mali sa mga nangyayari. Maayos na po ba ang kalagayan ng anak ko? Mawawala na po ba ang sumpa ng kulam sa kanya? Sinabi ng albularyo na susubukan niya ulit. Ngunit katulad kanina, namatay lang din kaagad ang kandila. Doon na ipinaliwanag ng matandang albularyo na hindi niya kayang alisin ang kulam kay Ria. Dahil yon ang klase ng kulam na ang kaluluwa niya mismo ang nakipagkasundo. Noong panahon na isinagawa ang ritual, pumayag siya na dumikit sa kadiliman. Siya mismo ang humiling ng kulam para sa kanyang sarili. Isa ka pa rin walang kwenta pala eh, at gunggong na albularyo. Palabasin niyo na nga yan dito. Dagdag lang siya sa perwisyo. Manahimik ka na muna. Hintayin mong matapos ang sinasabi niya. Kaya hindi ka gumagaling eh. Bakit kailangan pang hintay ng sasabihin niya? Hindi pa ba sapat na wala siyang kakayahan? Hindi siya tunay na albularyo. Nagalit ang matanda at sinabi kay Ria na walang kahit na sino ang makakapag-alis sa kanya ng sumpa maliban na lang sa taong nagpataw sa kanya noon. Malakas ang mangkukulam na mas pinalakas pa ng kasunduan niyang sinang-ayunan noon. Wala akong sinang-ayunan nun. Ang alam ko lang, ipinasulat niya sa akin ang pangalan ng taong kukulamin ko at hindi naman pangalan ko ang inilagay ko. Pakiramdam ko ibang pangkukulam tong ginawa sa akin eh. Nagpaalam na ang albularyo upang umalis. Hindi na niya kayang magtagal pa sa loob ng bahay na yon dahil sa pag-uugali ng dalagita. Masyado na raw siyang minamaliit nito at hindi pinaniniwalaan ang kakayahan na hawak niya simula pa noon. Parang awa niyo na po. Please, tulungan niyo po ang anak kong gumaling. Ulitin niyo na po ang pag-oorasyon. Alam ko po na kaya niyo yan. Naniniwala ako sa kakayahan niyo. O hindi kaya, ilipat niyo na lang po sa akin ang sumpa. Sige, kahit na hindi na yung magamot pa, basta wag lang ang anak ko ang magdurusa. Humingi ng paumanhin ang albularyo at sinabing hindi niya talaga magagawang magamot ang dalagita. Ngayon lamang siya nakatagpo ng ganong klase ng kulam. Nagawa na niyang makipaglaban sa malalakas at makapangyarihang mangkukulam noon, ngunit hindi niya kailanman matatalo ang klase ng sumpa na ginawa kay Ria. Pinagsabihan lang siya na maaaring si Ria lamang din ang makapaggagamot sa kanyang sarili. Dahil una pa lang ay siya naman ang nagdala sa sarili niya sa ganoong klase ng pagdurusa.
Hindi na napigilan pa ni Joanne na umalis ang albularyo. Pakiramdam ng ginang, hindi na niya matutulungan pa ang anak. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling nakaratay sa kanyang higaan si Ria. Hindi na siya nakapasok pa at hindi niya ipinaalam sa kanyang mga kaibigan ang nangyari sa kanya. Ikinahihiya niya ang itsura niya. Papasok na muna ako sa trabaho, nak. Ang pinsan mo, mamaya kapag natapos sa school nila, pupunta na siya rito. Bakit mo ko iiwan mag-isa? Anong klaseng magulang ka? Nakita mo na ngang hindi ako makakilos, tapos hahayaan mo lang ako rito? Hindi pwedeng wala ako sa trabaho. Ilang araw na akong hindi nagpapakita sa trabaho ko. Baka bigla na lang akong tanggalin. Paano na tayo niyan kung wala akong magiging kabuhayan? Kahit nagustuhin ko man na magstay sa bahay at alagaan ka, mamamatay naman tayo sa kahirapan. Walang tutulong sa atin. Nakakainis talaga. Kung pwede lang sana itong mailipat sa'yo, kung ikaw sana nagkasakit, mas magiging madali lang sa akin na abandonahin ka. Tapos ako na lang ang bahala sa sarili ko. Kaso baliktad eh. Ako pa rin na nagdurusa hanggang ngayon. Kung alam mo lang kung paano ko ipanalangin na sana ako na lang ang nahihirapan ng ganyan. Ayaw kung ikaw ang makaranas ng ganyan, anak. Sana nga nung pinakulam mo ko, sa akin na lang tumama. Kung pwede lang akong lumuhod sa mangkukulam na gumawa sa'yo niyan, para sa akin na niya ipasa. Hindi tumuloy si Joanne sa kanyang trabaho. Dahil sa sobrang bigat ng nararamdaman ng kanyang dibdib, hindi na niya napigilan pa ang sarili na magsalita at ilabas ang tila ba tampo na matagal na niyang kinikimkim. Masama ba akong ina? Nagkulang ba ako bilang isang magulang? Bakit kailangan mong magalit sa akin ng ganito? Dahil hindi mo naibigay sa akin ang mga bagay na gusto ko. Ang dami mong pagkukulang bilang magulang. Hindi ako masaya. Kung tingin mo, kulang ang lahat ng kaya ko, pasensya ka na. Dahil tao lang din ako. Isang magulang na gustong iparana sa iyo ang buhay na hindi ko naranasan. Alam mo bang hindi ako nagkaroon ng maayos na pag-aaral? Ilang beses akong bumalik sa elementarya dahil madalas akong huminto para tulungan ng mga magulang ko. Gumigising ako ng maaga, nagbibilad sa arawan para maglako ng paninda. Nakikita ko ang mga kaedaran ko na masayang naglalaro. Nung nagdalaga ako, hindi man lang ako makabili ng magandang bestida. Kailangan pa naming maghintay ng bigay mula sa pinaglumaan nila. Nakikita ko ang mga kaedaran ko nagpapakasaya sa buhay nila, habang ako, walang ibang choice kundi ang kumayod. Sa dami ng mga bagay na hindi ko naranasan, ipinangako ko sa sarili ko na kahit na kailan, hindi mararanasan ng anak ko ang ganong buhay. Ipaparanas ko sa kanya ang buhay na hindi ko nakuha noon. Kaya kahit na ano, handa akong gawin maging masaya lang ang kabataan mo at ang buhay mo. Kahit hirap na ako. Hindi ko akalain na kahit pala anong gawin ko, kung ikaw mismo ang hindi nakakakita nun, walang mangyayari. Bakit parang sa akin mo na isinisisi ang lahat? Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang malaman mo na hindi lahat ng taong kaedad mo nararanasan ang buhay na meron ka. Ang saya, pagiging malaya at pag-aaral na inirereklamo mong hindi ko maibigay nang sobra sa hangad mo ay bagay na pangarap ng iba para sa sarili nila. Sana makita mo mismo sa sarili mo kung anong meron ka na wala sa iba. Huwag yung palaging wala ka na hinahangad mo katulad ng ano ang meron sa iba. Tama nga ang albularyo. Paano kung ikaw mismo sa sarili mo makatuklas ng tunay na gamot sa pagdurusa mo? Ayoko man aminin sa sarili ko. Pero paano kung tama nga sila? Sa sobrang pagmamahal na ibinigay ko sa'yo, nakalimutan kitang disiplinahin. Lahat ng pambabastos mo sa akin, dulot lang din ang pangungunsinti ko sa ugali mo.
At katulad sa nangyayari sa'yo ngayon, maaaring bunga ito ng sarili mong kamalian. Patawad, anak, kung hindi ko maibigay ang gusto mo. Patawad kung sa sobrang pagmamahal ko, ganyan ang naging ugali mo. Na dumating pa sa puntong ako mismo ang unang taong naisip mo na nais mong ipakulam at magdusa. Patawad. Hindi na napigilan pa ni Joanne na maiyak habang sinasabi ang mga salita na yon. Lumabas din siya ng kwarto at hindi na naghintay pa kung magsasalita ang kanyang anak. Maraming luha ang nailabas ng ginang at ang mga salitang binigkas niya kanina ay tila ba naging kabawasan sa bigat na bitbit ng kanyang dibdib. Sa buong araw na yon, naging tahimik ang buong bahay. Inaasikaso ni Joanne ang kanyang anak hanggang sa dumating galing sa paaralan si Justin. Teka po, ang aga niyo naman yatang umuwi. Hindi ako pumasok sa trabaho. Hindi ko na kinaya ang sama ng loob ko kanina eh. Nasabi ko na ang lahat ng hinaing ko sa anak ko. Hindi ko alam kung tama yun, pero naging magaan ang paghinga ko. Ganyan po talaga yon, tita. Sana po ang mga salitang sinabi mo kay Rhea ang magbukas ng isipan niyang tanggapin ang anumang pagkakamali niya. Lumipas ang mga araw, nanatiling tahimik si Rhea. Tila ba ang daming bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Patuloy siyang inaasikaso at inaalagaan ng kanyang ina, kahit na pagod ito galing sa trabaho o kaya ay kulang sa tulog dahil maaga pa rin itong gumigising. Dahil sa ginagawang yun ni Joanne, nakakaramdam na ng konsensya ang kanyang anak. Hanggang isang gabi, dumalaw si Justin at tumambay ito sa kwarto ng kanyang pinsan. Bigla kayatang naging tahimik nito mga nakaraang araw. Wala kang rant tungkol sa mama mo, sa nararamdaman mo, sa nangyayari sa'yo. Hindi ba pwede maging tahimik lang? Ang hirap na kaya ng kalagayan ko. Ang laki na ng tiyan ko. Ang bigat. Hirap na ako. Para akong buntis na hindi mapaanak. Ganun ang nararamdaman ko araw-araw. Ang sakit. Ang hirap. Para kang buntis, no? Paano kung ganyan din ang nararamdaman ng mga totoong buntis? Ang hirap ng pagbuhay ng bata sa sinapupunan nila. Ang hirap sa pagkilos. Ang pagbitaw sa mga bagay na meron sila para tuunan ng pansin ang nasa sinapupunan nila. Paano kung ganyan din sila mahirapan sa'yo? Ang mama mo ganyan din nung pinagbubuntis ka. Hindi ba ang hirap? Pero alam mo kung ano sa tingin kong masaya doon? Ang bumubuhay ka ng bata sa sarili mong katawan. Ang sabi sa akin ni mama, na sa kanya lang nalaman ang ibig sabihin ng buhay noong siya na mismo nagbibigay nun sa batang pinagbubuntis niya. Ano namang drama yan? Tingin mo ba, madadala mo pa ako sa ganyan? Wala na akong pakialam kung madadala ka ba sa mga sinasabi ko. Basta ako, inilalabas ko lang kung anong nasa utak ko. Ganyan ang paghihirap ng isang ina. At masigit pa dyan nung lumabas na ang bata at pinapalaki niya na. Ibibigay ng isang inang lahat ng kaya niya. Sinisikap ng mga ina na iparamdam sa anak nila ang pagmamahal na hihigit sa anumang pamantayan ng pagmamahal. Tapos lalaking walang modo, lalaking palasagot, at higit sa lahat, lalaki ang anak na yon para kamuhian lang ang pagmamahal na ibinigay niya. Wala na masasakit pa ron, Rhea. Wala nang masihigit pa sa sakit na malaman mong mismong anak mo ang magpapakulam sa'yo at hinihiling na sana ikaw na lang ang magdusa. Babae ka rin. Magiging ina ka sa hinaharap. Siguro naman minsan hindi mo pangangarapin na magkaroon ng anak na gaya mo. Kaya ngayon pa lang, sana maisip mo na yon, na baka ayan ang nararanasan mo para malaman mo kung paano naghirap ang nanay mo para sa'yo. At kahit na anong sama ng loob niya, mas nangingibabaw pa rin ang pagiging ina sa kanya. Maging anak ka naman. Anak na nakikita ang halaga at paghihirap ng magulang. Naging malaki ang epekto ng mga salitang sinabi ni Justin sa kanyang pinsan.
Noong gabi na yon ay tila ba bumalik sa isipan ni Ria ang lahat ng ginawa ng kanyang ina simula pa noong bata siya. Kung paano siya alagaan ito at iparana sa kanya ang buhay na gusto niya. Lahat ng hiling niya, kahit na nahihirapan ng ina, ginagawaan nito ng paraan. Hanggang sa unti-unti siyang lumaki, naging mas mataas ang paghangad niya ng mga bagay na hindi naman mahalaga. Nang magkaroon siya ng mga kaibigan na nagmula sa marangyang buhay, doon na rin nagsimulang magbago ang pananaw niya sa lahat. Sa magulang niya isinisi ang mga bagay na hindi niya makuha kaagad. Ngunit napagtanto niya rin na tama ang kanyang ina. May mga taong pinapangarap ang buhay na meron siya. Hindi lahat ng bata ay may inang maaruga katulad ng kanyang ina. Hindi lahat ng tao ay may pamilya na kinabilangan niya. Hindi niya nakita ang bagay na meron siya dahil sa pagtanaw niya mula sa mga bagay na malayong maging kanya. Nabuhay siya sa ideya na kahit na anong gawin niya, hindi siya kagagalitan ng ina. Mag-isa lamang si Ria sa loob ng kwarto habang iniisip niya ang mga bagay-bagay sa buhay niya. Marami nga akong pagkakamali. Tama nga siguro si Justin. Ako nadala sa sarili ko sa sitwasyon na meron ako ngayon. Mali ako. At ako lang din ang may kakayahang baguhin ang lahat. Sa akin nagsimula ang sumpa. Ako ang tumawag nito. Sa akin ito ipinataw. Isang malaking pagkakamali na lumapit ako sa itim na kapangyarihan. At mas lalong malaking pagkakamali na ipinagkaluno ko si Mama. Para lang sa kalayaang alam kong hindi ko rin naman kaya mag-isa. May mababago pa kaya sa buhay ko? Gusto kong gumaling. Gusto kong makabawi. Humanap ng pagkakataon ng dalaga para makahingi ng tawad sa kanyang ina. Habang pinaliliguan siya nito, yon ang naisip niyang tamang sandali. Pupunasan ko na tong tiyan mo. Sabihin mo lang kapag masakit ha. Dadahan-dahanin ko lang. Sige lang po, Ma. Maraming salamat. Sandaling natigilan ang ginang. Hindi siya nagkakamali ng dinig. Ngunit kailan nga ba huling beses na nagpasalamat ang kanyang anak sa mga bagay na ginawa niya? Nagulat po ba kayo? Patawarin niyo po ako, Ma, sa mga bagay na nagawa kong masama. Ang dami ninyong sinakripisyo para sa akin. Ang mga bagay na dapat ay ibinibigay niyo sa sarili niyo, ibinibigay niyo pa sa akin. Patawarin niyo po ako dahil hindi ko malang na-appreciate ang mga bagay na yun. Mas inuna ko pa ang ibang tao na wala namang naging ambag sa buhay ko. Inakala ko na ang pagmamahal nila ay kayang tumbasan ang pagmamahal ninyo para sa akin. Patawad, Ma. Patawad po. Hindi na napigilan ng dalagita na maiyak. Naibuhos na niya ang lahat ng luha at ganon din ang kanyang ina. Kay tagal na naghintay si Joanne na marinig yon mula sa kanyang anak at ramdam niya naman ang pagsisisi rito. Sorry talaga, Ma. Lalo na ang naisipan kong ipakulam kayo. Patawarin ninyo ako. Ngayon ko napagtanto na hindi ko po pala talaga kaya mabuhay na wala ka. Nagkamali ako. Ang hirap maging isang ina. Ang hirap ng mga pinagdadaanan mo. Hindi mo deserve ang magkaroon ng swail na anak na gaya ko. Huwag ka nang masyadong umiyak, anak ko. Hindi kailanman magbabago ang katotohanan na mahal kita at kilala kita. Alam kong dumaan ka lang sa pagsubok para sa ikatatatag mo. Pinatawad na kita dahil mahal na mahal kita. Iisa na lang ang hiling ko. Yun ay ang maging maayos ka na. Ayoko nakikita kang naghihirap ng ganyan. Nang mailabas na ni Ria ang lahat ng pagsisisi niya at paghingi ng tawad sa ina, ipinangako niya na sa oras na maging maayos na siya ay babawi siya sa lahat ng kanyang pagkukulang. Humingi rin siya ng tawad sa kanyang pinsan dahil isa rin ito sa taong kinagalitan niya at kamuntikan na niyang kulamin.
Malaki rin ang pasasalamat niya kay Justin dahil isa rin ito sa tumulong sa kanya at ang taong palaging nariyan para sa kanyang ina. Sa paglipas ng mga araw at linggo, nakakaramdam ng kaunting kaginhawaan at pagbabago si Rhea. Hindi niya alam kung saan yun nagsimula o kung paano nangyari, pero sa mga sumunod na buwan ay unti-unti na rin siyang nakaramdam ng ginhawa. Bumalik sa dati ang kanyang tiyan, nawala ang tila basanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Sexy ka na ulit. Flat na ang tiyan. Kasya na ulit sa iyo ang uniform mo, nak. Sa susunod na pasukan, pwede ka na ulit mag-aral. Sa ngayon, magbawi ka muna sa sarili mo para maging malakas ka. Ganoon po pala ang pakiramdam na makalaya sa sumpa. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko tuloy ina ako na nawalan ng anak. Dahil kahit na parte lang ng sumpa ang tila bata sa tiyan ko, nagkaroon kami ng ugnayan. Ito nga marahil ang pakiramdam ng isang ina. Pero sa ngayon, iisa lang muna ang gusto kong magawa. Ang makabawi sa'yo, ma. Ipaparamdam ko po sa'yo kung gaano kakahalaga sa akin. At ibibigay ko rin sa inyo ang buhay na deserve ninyo. Mahal na mahal ko po kayo, ma. Mahigpit na yakap ang ibinigay ni Rhea sa kanyang ina. Wala nang mas hihigit pang bagay ang makapagpapagaan sa kalooban ng isang ina, kundi ang malaman na nagiging maayos na ang kalagayan ng kanyang anak. Unti-unti na nitong nakikita ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi na nawala pa sa isipan ni Rhea ang pangako niya sa kanyang ina. Ang dati niyang pagsama sa kanyang mga kaibigan, inilaan na lamang niya ang oras na yon para makasama ang kanyang ina. Nagkakaroon na sila ng mas maraming oras para mas makilala pa ang isa't isa. Noon kasi, halos nakatira lamang sila sa iisang bubong bilang magkakilala at hindi bilang mag-ina. Marami man ang pinagdaanan nila, mga pagsubok at sumpa na nagbigay aral sa isang anak sa mundong kanyang ginagalawan, walang mas hihigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Hindi ito nasusukat sa kung ano lamang ang kaya niyang ibigay dahil lahat ng ina ay handang ialay ang lahat, maibigay lamang ang nararapat para sa anak. At bilang isang anak, napagtanto ni Rhea na mahalaga ang paggalang sa magulang dahil ito ang paraan upang maipakita ng mga anak ang kanilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyong kanilang ginawa. Ang mga magulang ang siyang nag-alaga, nagbigay ng pagmamahal at walang sawang paggabay. Doon niya rin napagtantong walang magandang bunga ang pagiging sutil na anak, dahil ang sumpa ay maaaring yumakap sa mga kaluluwang puno ng galit at pighati. Shout out sa ilan sa mga masusugid nating tagapakinig. Mike James Tapak, Sheren Solero Masagka, Roel Mabute, Lance MBB, Monet Rivera, Bernadette Arcalas, Dariel Blan, Gina Veldad, Roshly Del Rosario, Leonisa Cobo, Judy Villanueva, Lovely Rose Roa, Judy Villanueva, Vicky Abut, Crecil Ann Manalo, Alfreda Alano, Lydia Lopez, Ms. Zong 89, Isay DS, at sa lahat ng magigiting nating mga OFW mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ako ang inyong Lola Telang at aasahan ko kayong muli sa susunod nating kwento. Maraming salamat sa inyong lahat, mga apo.